Nag-apply po kami for renewal po ng license po. Ng ano? Pagcor po. Ng ano nga? Pagcor po. Hindi, ng ano? Grabe, Cassandra Leong hindi nakatakas sa mga tanong ng mga congressman. Panoorin mo ang video na ito. What are you applying for? Nag-apply po kami for renewal po ng license po. Ng ano? Pagcor po. Ng ano nga? Pagcor po. Hindi, ng ano? License to operate po. For what? Anong i-operate? Yung tag po dito, yung... Pogo! Come on, tell me. Pogo! Operation ng Pogo. Tell us here. Because look, we are preventing that a Congressman Karap will again make a motion for contempt and consign you to Mandaluyong Correctional Institution. Now, you answer me now. What kind of license did you trying to get from Pagcor? Mr. Chair, license to operate po ng Pagcor. Ano? Ano Ng to business operate po. ng Pagcor? Hindi pwedeng to operate ng Pagcor. You applied for a license from Pagcor. To operate what? To operate Pogo po. Yun. Ibig sabihin, involved ka sa Pogo. Hindi ka pwedeng mag-apply ng license sa Pagcor na hindi mo alam na Pogo yan. Oh my goodness. Oh, nagpunta ka sa Pagcor. Sinama mo pa si Atty. Harry Roque. Si Atty. Harry Roque naman, sapagkat alam mo may influence sa Pagcor yan, nagpasama ka sa kanya at nagbayad ka pa ng dollar sa Pagcor. According to Chairman Altenco. Am I right? Back charges. Nagbayad ka. Am I right? Yes po, Mr. Chair. Ano yung binayaran mo? Utang po. Utang ng ano? Utang mo? O No. utang ng po ano? ng Lucky South sa Therefore, Pagcor po. kung hindi ka kasama sa Lucky South, bakit ikaw ang nagbabayad ng utang ng Lucky South sa Pagcor, Mr. Chair? Pwede po, Mr. Chair. Go ahead. Go ahead. Mr. Chair, authorized representative lamang po ako. Whatever it is, authorized representative ka, utusan ka, pero ikaw ay inutusan ng Lucky South, magbayad ka sa Pagcor ng back charges sapagkat ikaw mismo ang nag-apply sa Pagcor ng Pogo. Yes or no? Hindi po, Mr. Chair, hindi po ako mismo yung nag-apply sa Pogo. Renewal lang nung pumunta Hindi po ba kami. kasama ka ni Atty. Hayroco sa Yes Pagcor? po, for renewal po. Ibig sabihin, ikaw ang nag-renew o nag-apply, whatever it is. Basta nagpunta ka sa Pagcor. Am I right? Yes po. Ikaw ang nagbayad. Am I right? Yes po, Mr. Chair. At ang binayaran mo sa Pagcor, ukol yun sa Pogo. Am I right? Yes or no? Huwag kang mag-isinungaling dito. Yes po, Mr. Kahit Chair. genius kasi ka, hindi mo kayang paikutin. Okay, dito tayo sa pagpasok mo ng Lucky South 99. Kailan ka ba nag-apply doon sa Lucky South 99? Nag-apply po regarding saan po? Nagtrabaho ka sa Lucky South 99, hindi ba? Sa papers po. Okay, paano ka napasok doon? Pwede mong ikwento dito sa komitiba, paano ka napasok sa Lucky South 99? I mean, mananrabaho ka, hindi ba? Hindi naman basta-bastang ikaw ba'y kinuha ng Lucky South 99 o nag-apply ka doon? Nung una po, sa amin po yung Lucky South 99 nung una po. Sa inyo? Opo, sa akin. Sa amin. Sa iyo yung sa Lucky South 99. Nung una po. Nung una po, yes po. But according to Stephanie, nauna po si Stephanie magtrabaho doon sa Lucky South 99 and then nagpa-interview ka doon sa Lucky South 99 at nag-apply ka. May I know po kung kailan po ako nag-apply at sino po nag-interview sa akin? Oo. Opo. Sino ba nag-interview sa iyo? Hindi, pwede kong malaman kung sino po yung tinutukoy na nag-interview sa akin nung panahon.
Hindi mo na rin isasagutin. O dito po tayo sa big boss mo. Hindi mo naman ma-explicar dito, hindi mo na ipapaliwanag dito paano ka napasok sa Lucky South 99. Pero as per record, nauna sa iyo si Stephanie, sumunod ka, and then eventually, ito ang nangyari po ay nung nakapasok ka na ng Lucky South 99, naging personal translator ka ng big boss ninyo na si Duan Renew, hindi po ba? Ninong ko po siya. Ninong, Opo. paano mo nakilala si Duan Renew? Woo! Best friend po siya ng mami ko. Best friend ng mami Yes. mo. Kailan po sila nagka-best friend ng mami mo? Paano po sila nagkakilala ng ni Duan Renew at ng mami mo? Po? Paano sila nagkakilala? Sabi mo kanina, Mr. Chair, kasi kaya ka napasok dun sa Lucky South dahil best friend ng mama mo si Duan Renew. Duan Renew, for the information of everyone, is the big boss of Lucky South 99. Paano naging best friend yung mama mo at saka ano? Sa Gaano na China. sila katagal magkakilala? Sa China pa lang po, magkakilala na sila kasi sa China po pinanganak ang mom ko. She's a Chinese po. Okay. Yes. So doon nagkakilala ang mama mo sa China. At Opo. Duan Renew. Yes. Then Isang city eventually, lang po sila. So ibig mong sabihin, dahil ninong mo siya, ang mama mo ang nagpapasok sa'yo doon kay Duan Renew? No po. Kinontak po ako ng ninong ko kung pwede po akong tumulong sa kanya kasi hindi po siya marunong mag-Tagalog and mag-English po. Okay, correct. So yun na nga ang unang tanong ko. Balik tayo sa unang tanong na hindi mo siguro nadinig. Ikaw ay naging personal translator na Duan Renew. Wu pala. Hindi po ba? Pwede din po. Ha? Pwede din po. Hindi pwedeng sagot mo pwede din po. You became the translator, personal translator of the big boss of Lucky South 19, Mr. Duan Renew. Yes or no? Yes? I think. Hindi naman mahirap sagutin yun, Duan. Wala namang masama doon sasagutin that you became a personal translator. Sa pagiging personal translator mo, Mr. Chair, kasi naging palagi kang kasama ni Mr. Duan Renew. Hindi po ba? Yes po, nung una. So naging constant companion ka ni Duan Renew. Hindi po ba? If needed lang naman. Not always. Well, according to the testimony of some of the resource person, during the last hearing, wala ka pa, sinabi nila, naging personal translator ka, and because of your job, palagi kang kasama, constant companion. Again po, pag kailangan lang po, tsaka ako sumasama. And in fact, itong sunod ko na tanong, dahil palagi kang kasama, personal translator, kaya hindi marunong magsalita ng Tagalog yung si Duan Renew, sa dami ng transaksyon, totoo po ba ikaw ay tumira doon sa bahay o kung saan nakatira si Duan Renew? Yes po. Saan po yun? Saan po yung tinirahan yung bahay na kasama niyo si Duan Renew? Nung una po, kung saan po yung office. Tapos po, nung Saan huli, po ba yung office na yun? I think around sa Friendship Highway lang, pero hindi ko sure yung Sa address. Pampanga pa rin? Yes po. Okay. So, ilang taon po kayong nakatira doon ni Duan Renew? Wu pala. I think since then, since pumunta na ako doon na po ako nakatira. But sometimes umuwi din naman po ako sa Binondo. So 2019 ka nagsimula magtrabaho kay Duan Renew, hindi po ba? Yes po. Okay, so 2019 magkasama na kayo, doon ka tumira. Sino po ba ang kasama ninyo sa tirahan ni Duan Renew? Kami lang. Kayo lang, dalawa. Sa bahay po. But bahay nga. meron po kaming staff po. Okay. So totoo po talaga na
dahil nakatira ka na doon, totoo po talaga pala yung testimonya ng yung dating resource person po dito na palagi kayong magkasama. Iisang bahay po, pero hindi po lagi magkasama. Hindi na, paano naman nangyari yun? Magkasama kayo sa isang bahay, tapos sabi mo, hindi kayo palaging kasama, paggising mo, nandun na yung duwan rin nyo. Yes po. Pag natulog kayo, nandun na rin yung duwan rin nyo. So halos araw-araw. Kasi sabi mo, as per your statement, doon ka nakatira, so araw-araw kayo nakikita ni duwan rin mo, hindi po ba? Hindi araw-araw nagkikita. Iisang bahay po kami. Pero may sariling lakad po siya. May sariling lakad din po ako. So sometimes, hindi po kami nagkikita sa isang bahay. Kahit magkasama po kami sa isang bahay. May tanong po ako, Opo. Mr. Chair. Sana ay wag po kayong magagalit, ano? Yes po. Sana wag mong masamain ito, no? Yes po. Pero hindi natin maalis sa pag-iisip ng mga tao. You're living in one roof. You are a woman. One rin you sa man. Ang tanong ko po, wala ba kayong relasyon ni Mr. Duan Renu? Wala po.